Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Matindi po itong ginawang video nitong si Congressman Leandro Leviste mga kababayan. At gusto po naming i-share po sa inyo ito sapagkat ito ay nagsasabi na ang Pilipinas ngayon, mga kababayan, ay nasa ilalim ng de facto martial law. Ayon kay ayon kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Ito, babasahin ko po ito ha. At pagkatapos po ay panonoorin natin yung mismong video na ginawa niya, mga kababayan. Ito. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, anya, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyong piso, mga budget na hindi kinukwestiyon. Kasama dito ang pambayad para sa ibang media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga membro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktadura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa o ginipit ang negosyo, ay hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin. At ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yan po yung matinding pahayag nitong si Congressman Leandro Leviste. Ang isa sa pinakabatang congressman, mga kababayan, na tuwiran, tahasan na lumalaban kontra sa katiwalian at korupsyon, mga kababayan. Binabati natin ang kanyang katapangan, mga kababayan. Saludo tayo dyan, mga kababayan. Dahil dyan, para patunayan at bigyan ng kumbaga supporting yung ating binasa, eto mismo, panoorin natin yung video na kanyang ginawa, mga kababayan. Panoorin natin ang sabay-sabay. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon.
Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yun po mga kababayan, napanood natin, napakinggan natin yung sinabi nitong si Congressman Leandro Liviste, mga kababayan. Alam nyo, ang masasabi ko lang dito sa mensahe niyang ito, mayroong katotohanan po ito eh. Opo. Bakit po? Ganun na nga po ang nakikita nating nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Yung mga kritiko ng administrasyon ay kinakasuhan, unang kinakasuhan mga kababayan kaysa doon sa mga gumawa ng katiwalian, nagnakaw at nanglimas. Sabi nga ni Senator Marcoleta nilimas ang pera ng taong bayan mga kababayan. Yan ang ginagawa po nila ngayon. Kung nakita nyo po yung pattern, yung ipinakita, ilalagay ko dyan sa screen, mga kababayan, sa isinagawang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, binanggit ng mga testigo kung sino-sino yung mga sangkot. At makikita nyo dyan kung sino-sino yung itinuturo at kung sino yung itinuturo. Sino yung nagtuturo at kung sino yung itinuturo, mga kababayan. Pero eto, tinan nyo to Pansinin nyo to mga kababayan. Meron ba dyan sa lumabas na investigasyon yung ipinakita ni Senator Rodante Marcoleta, meron bang Bong Revilla na nakalagay dyan mga kababayan? Hindi po ba wala? Hindi dahil sa hindi dahil sa ipinagtatanggol natin dito si Senator Bong Revilla, mga kababayan. Pero, doon sa isinagawang pagdinig, mga kababayan, batay dyan sa chart, minority report na inilabas ni na Senator Rodante Marcoleta, wala na bang nakalagay dyan na Bong Revilla? Pero bakit siya ang nakulong? Para lang ba masabi na may maipakulong itong administrasyong ito na masasabing big fish, mga kababayan? Ganun ba yon? Halatang halata po ito talaga, mga kababayan. Kung talaga man lang dahil sa sumuko na si dating Senador Bong Revilla sa otoridad dahil naglabas ng warrant of arrest. Kaya kusang sumuko at ngayon ay nakakulong na, mga kababayan. Kung talagang meron siyang pananagutan tungkol dyan sa korupsyon na pinag-uusapan, lalo na sa flood control, mga kababayan, dapat lang siyang managot talaga. Dapat lang. Pero, kung pinapanagot natin yung isang tao, wala namang kinalaman dyan, masama yun, mga kababayan. Hindi natin sinasabing walang kasalanan si Bong Revilla rito, mga kababayan, pero yung mga talagang big fish, mga utak, mga mastermind, sila po itong mga hindi ginagawan ng hakbang ni hindi man lang maipatawag sa Senado para man lang matanong. Lalong-lalo na po itong pinagtuturo ng mga witness. Hindi po ba't ang pinagtuturo nila ay si Congressman o dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan? Kasama si Saldico, mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita at hindi man lang mapuwersa, maimbitahan
nitong si Senator Ping Lacson sa pagdinig sa Blue Ribbon. Hindi natin alam kung bakit takot na takot ito. Lumalabas mga kababayan, talagang mayroon pong nangyayaring cover up dito mga kababayan. Mayroon pong pinoprotektahan yung ibang mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa Senado, at marami dyan sa Kongreso, mga kababayan, sa Kamara, ay may mga pinoprotektahan din. Mga kababayan, yung sinasabi po ni Congressman Leandro Liviste, totoo po. At yan ang nakikita natin ngayon sa kasalukuyan. Opo, subukan mo na gumawa ka ng pagbatikos. Yung matitinding pagbatikos at kung ikaw ay kilala, tayo kasi hindi naman tayo bumabatikos ng ibig sabihin nito ay hindi naman ganun kasi ang gawain natin mga kababayan. Kung ano po kasi ang lumabas sa balita, yun ang ipinararating natin sa ating mga kababayan. Hindi naman tayo kasi pro Duterte o kaya pro Marcos o kaya kung wala tayong pinapanigan dito mga kababayan. Gusto lang namin i-clear yun mga kababayan ha. Yung iba kasi napagkakamalan tayo na tayo ay DDS daw, BBM vlogger o kung ano-ano pa. Kung sino po yung nasa katwiran, kung sino po yung naghahangad ng katarungan dito, doon tayo mga kababayan. Hindi tayo doon sa kalikuan, kasamaan, pagnanakaw. Hindi natin susuportahan yan mga kababayan. Dito tayo sa mga lumalaban sa korupsyon, mga kababayan. Katulad ni Senator Rodante Marcoleta, yan. Oo, yan ang boses ng mga Pilipino talaga sa Senado, mga kababayan. Tingnan nyo, mula pa noong nag-start yung Blue Ribbon, ang gusto talagang tumbukin ni Senator Marcoleta yung mastermind, yung utak, yung ulo. Kaso, natukoy na po yung mga mastermind, yung ulo. Pilit naman nililihis at pinagtatakpan nitong ibang mga opisyalis. Ano mangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Kaya may katotohanan yung sinasabi ni Congressman Leandro Liviste na nasa ilalim ng martial law impacto ba yun? Impacto? Ganun ba yun ang pagkakasabi? Tignan nga natin, baka magkamali. Martial law impacto ba yun? O, hindi pala, mali pala yung sinasabi ko. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law pala. De facto martial law yun mga kababayan. Hindi impacto martial law Magkaiba yun, magkaiba. Yun mga kababayan, totoo yun. Pati yung mga kinakasuhan, kapag ikaw ay kritiko ng administrasyon, nawawala po yung freedom of speech na ginagarantihan po ng saligang batas ng Pilipinas mga kababayan. Nawawala na po yun kasi kapag ikaw ay nagsalita ng laban sa administrasyon, katulad na lang po ng mga napapanood natin, nababasa natin, mga general, retired na general. Kinakasuhan sila mga kababayan, inaaresto. Ganyan ang nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan. Kayo po, alam nyo po yan kasi kung kayo po ay nakatutok sa balita, nanonood sa TV, nagbabasa sa dyaryo, mga kababayan, bukas na bukas ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kayo po ang nakakaalam niyan, mga kababayan. Kaya, kung sino po yung mga lumalaban sa korupsyon, katulad nitong may mga paninindigan para sa kapakanan ng ating mga kababayan, tayong mga maliliit na mga Pilipino, yun ang suportahan sana natin. Huwag po kayong magpapalinlang doon sa mga influencer, vlogger, politiko na nagsasabi di umano na sila ay nagmamalasakit sa taong bayan. Pag salita sila ay taong bayan, pero ang totoo ay para sa kanilang sarili lamang ang kanilang binibigyan ng kasiyahan o ipinagtatanggol para lang mabigyan nila ng kaligayahan yung kanilang sarili.
wag nating susuportahan yung mga ganyang mga leader, mga kababayan. Doon tayo sa mga leader na talagang ramdam natin na ipinagmamalasakit ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Ano? Yun lamang, mga kababayan, medyo magulo yung ating pagpapaliwanag tungkol dyan. Nagbigay lang tayo ng reaksyon, pero sa pananaw ko po, mga kababayan, totoo. Totoo yung sinasabi ni Congressman Leandro Libiste na ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim na ng impacto martial law. De facto martial law pala, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Mga kababayan dyan sa abroad, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kaming nagsasabi po sa inyo, saan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.